Tahimik ang gabi sa baryo ng San Isidro, yaong katahimikan na parang may nagbabantang masama. Walang huni ng puligleg, walang tahol ng aso, tanging ang hangin lamang na dumaraan sa pagitan ng mga puno ang maririnig, at kahit iyon ay tila may dalang bulong. Si Daniel ay pauwi na mula sa bayan. Inabot siya ng dilim dahil nasira ang huling tricycle. Pinili niyang dumaan sa lumang shortcut sa gubat, isang daan ang matagal nang iniiwasan ng mga tao. Sabi ng matatanda, may kumukuha roon ng mga nawawala. Hindi siya naniniwala noon. Habang naglalakad siya, napansin niyang biglang lumamig ang paligid. Ang liwanag ng buwan ay natatakpan ng makakapal na sanga. Sa bawat hakbang niya, tila may kasabay siyang yabag, mabigat, mabagal, at papalapit. Huminto siya. Huminto rin ang yabag. Napansin niya ang amoy, isang mabahong singaw ng dugo at nabubulok na laman. Napasapaw siya sa ilong, ngunit huli na. Sa di kalayuan, may aninong gumagalaw. Isang nilalang na nakadapa, tila may kinakain. Dahan-dahan siyang lumapit, nanginginig ang mga tuhod. At doon niya ito nakita. Isang nilalang nakahawig ng tao ngunit hindi na tao. Mahaba ang buhok, butot balat ang katawan, may mga pakpak na tila balat ng paniki. Ang mga mata nito ay nag-aapoy na pula, at ang bibig ay puno ng ngipin na may tumutulong sariwang dugo. Balbal. May hawak itong bangkay, ngunit habang nakatingin si Daniel, nagbabago ang anyo ng bangkay. Mula sa itsura ng isang patay na hayop, unti-unti itong naging anyo ng isang tao. Napaatras siya, nabali ang isang sanga sa ilalim ng kanyang paa. Dahan-daang tumigil sa pagkain ang balbal. Umangat ang ulo nito. Ang mga matang pula ay tumuon sa kinaroroonan ni Daniel. Ngumisi ito, isang ngiting hindi para sa tao. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit hindi gumalaw ang kanyang katawan. Para siyang napako sa lupa. Biglang nagiba ang paligid, parang hamaba ang gubat, parang lumiit siya. Sa isang iglap, nasa harapan na niya ang nilalang. Naamoy niya ang hininga nito, bulok, mainit, at gutom. Nakikita mo ako, bulong ng balbal, boses na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Takot na takot si Daniel. Napasigaw siya ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Hindi lahat ay nakakakita, sabi ng nilalang. At ang mga nakakakita, hindi na nakakalimot. Bigla nitong inilapit ang mukha sa kanya. Akala niya iyon na ang wakas. Ngunit sa halip na kagatin siya, tumawa ang balbal, isang pagtawang tumagos sa kanyang utak. Hindi ka pa, bulong nito, pero babalik ako. Sa isang kisap mata, naglaho ang nilalang. Bumalik ang mga tunog ng gubat. Bumagsak si Daniel sa lupa, pawis na pawis, nanginginig, at umiiyak. Kinabukasan, natagpuan siyang walang malay sa gilid ng daan. Nabuhay siya, ngunit simula noon, hindi na siya naging normal. Tuwing hating gabi, nagigising siya sa amoy ng dugo. Sa salamin, minsan ay nakikita niya sa likod niya ang pulang mga mata. May mga gabing naririnig niyang may kumakalmat sa bubong. At tuwing may nawawalang tao sa baryo, napapansin niyang may bakas ng putik sa labas ng kanyang bintana. Isang gabi, may narinig siyang bulong mula sa dilim. Ikaw na ang susunod na makakakita. At baka sa susunod, ikaw na ang kasama. At doon niya naintindihan ang katotohanan. Kapag nakita ka ng balbal, hindi ka na nito kailanman bibitawan.